So hi everyone, I am going to make a video about hindi tayo mag-i-English ngayon, magta-Tagalog tayo ngayon kasi this video is all about my Filipino subscribers na naghahanap ng AFAM. Tara! So ito yung 10 signs that he or your AFAM is mahal na mahal ka, diba? 10 patunay na mahal ka ng AFAM mo at hindi ka niya iiwan. Charis. So yung 1 is you are his priority. Ano ba yung Tagalog sa priority? Ikaw yung priority niya, wala nang iba, focus lang siya sa'yo. So yan ang patunay na mahal ka ng iyong AFAM. Tapos ano pa yun? Kasi this is my based on my experience kasi I have my answered prayers na mahal ako. Thank you, Lord. At mahal na mahal ko rin siya. So, this is based on my experience only. So, it's so nice here. It's so windy. I love it. So, that's why I decided to film it here outside. So, anyway, ito yung 10 signs na mahal ka ng AFAM mo at babalik-balikan ka. So, yun ang number 1 is priority ka niya. Wala nang iba. Ikaw lang talaga, So, yun ang sign na mahal ka ng iyong AFAM. Next is number 2. He makes you feel safe. Yes, he makes you feel safe. I think everyone does, but not all, Yung partner ko kasi ganun siya. He makes sure that I am safe, always. So, that's number 2. Make sure that you are safe, Because, I think, yung ibang, AFAM, wala lang. Kasi yung iba, nagka-chat na iba. So, hindi ka talaga, priority or hindi ka talaga, kinikare kasi mas care sila sa iba. I think, as a woman, mo naman, malalaman mo yun. Kasi, tayong mga babae, mayroon tayong girl stink, so, yun. Number 3, he is honest with you. He tells everything. Kahit saan siya magpunta, sasabihin niya. So, this is based on my experience, ha? Kasi, ganun yung, yung partner ko. Kahit saan siya magpunta, kung gagabihin siya, sasabihin niya kung nasaan siya. Yung, updated siya i-update ka niya lagi, ganun. Pero yung iba, parang na-experience, yung iba kasi sabi nila hindi man lang nag-update, ganun, na nandun na pala sa ibang babae. So, ganun, nag-update lagi. Sinasabi kong nasaan siya, ganun. Ganun ang mga AFAM. Yung ibang AFAM. Pero yung ibang AFAM kasi, nakasarili. Ganun. So, dapat ganun na ganitong sign mayroon yung AFAM mo, ganun. 4 is he support your dreams. Yes, support your dreams. Kahit anong nangyari, hindi ka pagbabawalan kung ano yung gusto mo sa buhay. Hindi ka gaya ng iba na pinapatigil ka kasi ganito, ganyan. Dapat hindi ganun. Dapat support lang lagi. Ganun yung jowa ko, So, I'm so blessed to have him in my life. So, dapat ganito rin yung if may AFAM kayo, dapat ganito yung kanilang ginagawa. Yung sumusuporta lang sila, hindi yung pinagbabawalan ka. Na bawal ka magsuot ng ganyan, bawal ka ganito, blah blah blah. Pero tumitingin naman sa iba na sexy, So, ganun. Charis. Number 5 is he wants you to be happy. Yes. This is what we all need. Tayo mga girls. Dapat masaya lang, hindi stress. Kasi pag stress tayo, tumatanda. So, dapat palagi tayo masaya, So, tawag nito. Kasi yung mga AFAM, they are full of surprises, diba? Kasi sinusurpresa ka lagi, ganito, ganyan. So, dapat ganun, ganyan. So, pag hindi ganito yung AFAM nyo, red flag yun. Joke. No, I mean, it's not good, it's a red flag kasi yung iba parang nasusuffocate ka na laging palaging may ganito ganyan, so dapat masaya ka lagi,
Sabi nga nila pag happy wife, happy life. Ganon. So, sana all. And then, 7, he shows you genuine respect. Kasi yung iba, diba? Yung ibang may account, tapos nag-a-ask sila ng picture mo na ganito ka, ganyan. Picture naked like those. So, yung iba, ganon talaga, diba? Pero yung ano ko, yung account ko, never talaga siya yawa sa roster. Yung account ko, never talaga siyang nanghingi ng mga ganun. I never also ask about thing, you know, like that picture, like, you know, send mo ako, sindan mo ko ng ganito, ganyan, kasi ganun. Kung mahal mo ako, sisindan mo ko ng ganyan. No, it's not supposed to be like that, you know. So, pag yung apa mo ganyan, ako, palaging ganun naghihingi. Pero marami namang ganun, you know, yung iba nag-experience ng ganun, pero dapat hindi. Kasi malay natin baka gamitin yan sa pornography, ganun. So, wag ganun, charis. So, anyway, that's number 7. He shows you genuine respect. Diba? We all deserve, as a woman, we all deserve respect and love. Diba? Ganun. So, dapat ganun yung mga jowa natin, charis. And I hope you guys, lalo na sa mga Filipina na naghahanap ng apam, dapat ito yung pinaprioritize na yung genuine respect, hindi yung pera-pera lang, dahil sa mapera siya or ano, kaya go na lang, bubuka na lang, ganun. Dapat hindi ganun, charis. Number 8. Number 8 is he makes time for you. Dapat ganun, dapat palaging may time, may oras sa'yo, hindi yung ano, papabayaan ka lang isang araw, 2 araw na hindi nagko-contact sa'yo. Hindi dapat ganun, kasi pag ganun, parang may iba na siyang kausap. Hindi naman sa pinag-overthink ko kayo. Pero ganun. Pero sa akin kasi, everyday, sa araw, 2 beses kami nag-usap, day and night, ganun. Depende kasi sa atin, iba naman yung oras, diba? Gabi doon at dito, araw, ganun. So, it depends on your schedule, lalo na if may trabaho. Pero yung sa akin, lagi talaga siyang may time. Sana all. And I'm so blessed to have him in my life. So, yun. Dapat ganun, pinaprioritize yung time. And, dapat may time sa'yo lagi. May time. Ano na, hindi naman lahat kasi dapat may trabaho, ganun. Pero, hindi dapat yung isang araw wala kayong communication, hindi dapat ganun, you know? Kasi hindi maganda yun, kasi mag-overthink ka na ganun. So, but me, my fiancé and I is talking every day, twice, like actually like that, even on weekends. So, ganun. Dapat ganun, may ganun yung mga jowa yung afam. Kasi if wala silang time sa'yo, edi baka nasa ibang, you know, baka nasa ibang, yung oras nila nasa iba na. check din pag may time. Charot. 9 is he shows interest for the future with you. Ito yung parang sinisecure ka na niya. Sinisecure na yung future niyo, yung nag-uusap na kayo about sa future niyo, ganun. So, kasi ganito yung ko, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa, kasi sabi niya tumatanda na raw kami. So, ayun, pinag-usapan na namin yung future namin, and hopefully soon we can live together. So, dapat ganun din yung mga jowa nyo. Dapat may mga pinag-uusapan nyo na yung mga future nyo. Diba? Hindi yung lang, enjoy lang, go to the bar, ganon, happy-go-lucky. Dapat may oras kayo sa isa't isa, at dapat nag-uusap na kayo sa future nyo, you know? So, ganon. Dapat. He loves and interest for the future with you. So, malalaman mo talaga na interested yung tao, kasi pinag-uusapan na niya yung future niya, diba? Yung kasama ka sa future. Hindi yung wala lang, enjoy lang. Ganon, bimbangan lang, ganon. Dapat hindi ganon. So, yun. Dapat ganon. Diba?
is the last but not the least, Charis. He makes effort to fix relationship issues or change his behavior for the better. Again, he makes efforts to fix relationships issues or change his behavior for the better. I think ganun naman, di ba may ganun naman talaga? Kasi yung iba, hindi natin alam, lalo na if yung culture, kasi iba ng culture natin sa culture nila, di ba? So, meron talagang mga bad behavior. So, if that person willing to change his behavior para sa'yo, wow, ikaw na, Charis, mahal na mahal ka talaga. So, yun, ang top 10 ng, 10 signs that he is truly love with you. Is truly love with you like that. These are signs based on my experience. So, yun ang mga, dapat mga top, yung 10 na yun, dapat yun ang mayroon ang mga jowa yung afam. Kasi, diba, tayong mga Pinay, alam natin na pagmahal tayo, caring tayo, diba? So, dapat ganun din yung mababalik sa atin, diba? Hindi yung bugbog tayo, tapos lagay tayo sa ref. Hindi ganun dapat, diba? So, andito ngayon, again, nandito ako sa labas. So, I decided to make my vlog here outside. So, yun dapat, diba? Tayong mga Pilipina, as what I have said, na mapagmahal tayo, marunong tayo magluto, diba? Tapos, bonus na yung ating kagandahan. Charis. Kasi, yun talaga yung hinahanap ng, ibang afam na mabait na Pilipina. Hindi naman lahat kagandahan, diba? Kahit hindi naman maganda, gusto nila tayo kasi mapagmahal tayo, marunong tayo magluto, caring, honest, loyal, ganun. So, tayo mga Pinay, dapat ganun din. Ma-receive natin yung ganun pagmamahal. Hindi yung niluluko lang tayo. Kasi alam ko there is so many na mga afam na nagpupunta lang dito sa Pilipinas for business leisure, and then yung iba, yung marami na silang kausap na mga afam, Pilipina, ganun. So, dapat ingatan natin yung ganun kasi madidestroy lang yung isip natin, mag-overthink tayo, ganun, stress. So, if you're stressed, wawaray na tayo. If stress ka sa jowa mo ngayon, if they are not healthy, so, red flag yun, no? Red flag na yun. Kasi, dapat masaya lang, ganun. Diba? Kasi marami akong nakikita ng mga Pilipina na nabubroken hearted dahil sa akin kasi akala niya tapos yung iba nag-expect na mapera. Hindi lahat ng afam may pera. So dapat, even though hindi sila mapera, pero pag nakitaan mo sila ng maganda at caring sila sa'yo kahit wala silang pera, okay na rin yun, diba? Kasi, mahirap naman din tayo, di ba? Mahirap naman din tayo. Nandito rin naman tayo sa, yung iba na sa probinsya. Natiis natin mabuhay ng wala. At dapat, ganun, if makahanap ka ng mabait, kahit hindi siya mapera, mag-work kayong dalawa, di ba? Makukuha rin yung mga pangarap ng dalawa. At least magkasama kayo, ganun, di ba? So, ganun. So, anyway, marami na akong sinabi. That's all for today's video, and I hope magustuhan niyo itong tips na na-share ko sa inyo kasi, di ba? Tapos, advice lang dun sa mga Pinay na if alam niyo na may jowa yung Pinay na or yung na nakakausap niyo, dapat tawag nito, dumistansya na kayo kasi pag inagaw niyo siya, so ibig sabihin, naagaw mo, naging successful ka, naagaw mo siya, diba, hindi mo rin maiwasan mag-overthink kasi, sorry, may boogers. Hindi mo rin maiwasan mag-overthink kahit naagaw mo na siya, nasa sayo na siya. Hindi mo ba iisipin yun na kung naagaw mo siya sa iba, pwede rin siya maagaw ng iba sa'yo kasi inagaw mo rin siya. Kasi ganun yung karma, diba? So, dapat kayong mga Pinay, pag alam nyo nang may jowa, diba? May jowa na Pinay yung kausap nyo nga, huwag na, dumistansya na, maghanap kayo ng iba, maghanap kayo ng kayo lang, hindi yung dahil mapera siya, mo agad, sunggaban mo agad kasi may pera.
kahit makasakit kayo. Di ba? Babae ka rin. You know how it hurts being cheated on. So, dapat huwag ganun. So, yun lang ang tip ko, di ba? Para sa mga Pinay na mga agaw, shame on you, girl. Isa kang higad, girl. Ganon. So, dapat huwag ganun, guys. Dapat maging mabait. Dapat respeto nyo yung mga relasyon ng iba na kapwa nyo Pilipina. Kasi alam nyo naman siguro yung gaano kasakit yung maloko. Diba? Tapos gaganyanin nyo. Tapos, diba? Hindi ko talaga maisip yan kasi maraming Pinay na alam nilang na may jowa na tapos guguluhin nila. Diba? Shame on you, girl. Isa kang higad, girl. Ganon. So, yun lang. Yun ang tip ko, guys. So, dapat ganon. Huwag kayong mga agaw. Dapat sa'yo lang. Hindi yung inagaw mo. Kasi, sabi nga, ang tawag nito? Don't trust a man who cheated on his woman just to be with you. Ano ba yung Tagalog dun? Huwag kang maniwala sa taong na nanloko sa iba tapos pupunta sa'yo. Kasi gagawin din nila yun. Diba? Gagawin nila yun sa'yo. Lalo na ginawa mo. Diba? Ganun ang karma. So anyway, that's all for today's video, everyone. Please don't forget to like and subscribe and hit that notification bell so you will be updated on my upcoming video just like this. Thank you so much, and again, look at the view here outside my house. So this is my outfit for today. Charis. So again, thank you and have a great day, everyone. Keep safe and Merry Christmas, everyone.